bata minolestya ng kapitbahay, nagkaroon ng identity crisis. Amang kaliwat kanan ng dagok sa buhay, nagtangkang magpakamatay. Pero kung may gusot, may lusot. Ang susi, makinig at sumunod. Growing up, wala naman akong idea kung ano yung background nung nangyari sa mami ko at sa daddy ko. Pero habang lumalaki, napakilala sa akin kung ano yung specific na nangyari. Sa hindi pagsang-ayon ng lolo sa pakikipagrelasyon, hindi na aninag ni Paulo ang kanyang ama habang siya ay lumalaki. Lumayas ka rin ko! Hindi mo patigil o! Pinagtiwalaan ko ngayon pagkatapos ganyan lang ang ginagawa nyo! Hindi ko alam! Nung bata ako, siguro mula elementary hanggang early high school, parang wala pa akong masyadong alam kung ano bang pakiramdam ng may tatay, or parang hindi ko hinahanap kasi wala pa akong kamuwang-muwang. Subalit sa murang edad, nakaranas siya ng isang sitwasyon na hindi malilimutan. So bata pa ako doon, siguro mga around 9 years old or 10 years old. Tapos, normal kasi sa amin, kasi yung kung saan ako lumaki, magkakalapit lang yung bahay namin. So parang lahat kaibigan mo, lahat kababata mo. Dahil sa nangyari, lubhang nagbago ang lahat na nagdulot ng pagkalito sa kanyang pagkakakilanlan sa sarili. Una-una, yung identity ko. Na dahil wala naman nagturo sa akin kung paano maging lalaki, kung paano kumilos maging lalaki, napapansin ko sa sarili ko, mga tao sa paligid ko, lalo ni mga kamag-anak ko na parang malambot ka or parang iba yung kilos mo compared sa isang ordinaryong lalaki. Saglit lang ha, tawagin. Paulo, anak! Asan ka na? Diyan na dito mo. Po! Diyan na po, ma! Masiglit na lang to, ma! Hey, ma! Sorry, ma! Ano ba yung kalalaking tao mo? Nagpupulbos ka? Ano ka naman yan, nak? Ayusin mo naman. Wala sa pamilya natin ng bakla, ha? Tandaan mo yan, ha? Ano na? Halika na, sasabay na kita. Ingat ka, nak, ha? Panay. Ingat kayo. Maayos ka, ha? Para maitago ang malambot na pagkilos, mas lalong nagsipag siyang mag-aral ng mabuti para hindi mapansin ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit sinubok din ni Paulo na magkaroon ng iba't ibang mga karelasyon. Noong high school siya, nag-asawa muli ang kanyang ina. Subalit nakaramdam ng hindi pagkagusto kay Paulo ang kanyang biyanan. Kahit ako din, ako na mismo yung nagsabi din kay mami na balik na lang kaya ako dun sa lola ko. Balik na lang kaya ako dun sa kung saan ako lumaki para hindi na kayo mag-away palagi. Nakapagtapos siya ng sekundarya at nang tumungtong ng kolehiyo, dito nagbukas ang kanyang mga mata tungkol sa kanyang pagkatao at pagkakaroon ng karelasyon sa kapwa lalaki. I started entering a same-gender relationship nung nag-college ako. This was the time na nag-start na ako mag-explore, na mas lalo akong na-expose sa LGBTQ community. With the people around me, mga classmates ko. Niyakap ni Paulo ang ganitong uri ng buhay sa kapwa lalaki at naimpluwensyahan siyang pumunta sa bar upang magliwaliw. So initially, akala ko okay yung lahat. Saya kayo dito, inom kayo dito. As in, every week yan, pupunta ako sa bar, kung saan nandun yung mga kaibigan ko. And then, inuman, lasing, ganyan. Tapos kinabukasan na uwi. So, masaya siya. Eventually, habang tumatagal, may mga taong umaalis. Even yung mga karelasyon ko, bigla kang iwan, bigla kang alis. Na parang, habang tumatagal, doon ko nakikita na hindi pala totoo tong mga to. Hindi pala totoong yung saya na nararamdaman ko during that time. Pansamantala lang pala siya. Nasa ganoong sitwasyon si Paulo nang maimbitahan siya sa isang youth service ng mga kaklase. Hello, Paulo! Yes, Be? Oh, Be, musta ka na? Pwede ka ba mamaya sa youth service? Lahat ng tropa pupunta eh. Youth service.
Ay, hindi. Sige, be. Pupunta ka, be. Yes, be. Okay, see you. Bye-bye. During that time, meron akong ka-relationship. Actually, siya yung pinakamatagal na relationship na meron ako. Hindi naman siya umabot ng taon, pero siya yung pinakamatagal. Parang even before pa, kilala ko na si God, pero yung kung sino lang siya, na wala talaga akong personal na relationship. Bagamat hindi siya nakarinig ng pagtutol, patuloy pa rin siyang pinagdarasal ng kanyang mga kaklase. Kahit patuloy ang pakikipagrelasyon, nakadama ng pagkapagod si Paulo hanggang sa Araw-araw umiyak ka, araw-araw puro galit yung nasa puso mo, hindi siya masaya eh. Until that same day, July 9, 2011, in my desperate situation, may narinig akong voice. Until now, hindi ko siya makakalimutan. May narinig akong whisper. Sabi, Jesus. And during that time, as in that instant, sobrang nag-flashback lahat ng mga moments na umatin ako ng service, ng church. buong pusong isinuko ni Paulo ang sarili sa Panginoong Hesus na naging daan ng kanyang pagbabago sa buhay. Nabago sa akin nung na-encounter ko si Jesus kung paano ako magsalita, kung paano ako kumilos. Na even if nakasuot akong panlalaki, lalabas at lalabas yung pilantik, lalabas at lalabas yung pagiging malambot. Eventually, natutunan ko kung paano kumilos. Natutunan ko kung paano mag-isip ng tama, kung paano mag-isip yung isang lalaki. Na naalala ko noon, nung na-encounter ko siya, si Jesus, dinilit ko lahat ng social media ko na about sa same gender. Nag-leave ako sa mga clan, hindi ko na kinausap yung mga taong kasama ko dati sa clan. Nag-start ako mag-walk sa kung ano yung tamang path na binigay sa akin ni God. Si Paulo ay nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Psychology at nabiyayaan siya ng trabaho bilang Lead Specialist Recruitment Admin ng isang kumpanya. Dumating sa punto ng buhay niya na natakot siyang umibig muli, kung kaya't kinausap niya ang ilan sa kaibigan mula sa simbahan para tulungan siya. Dahil sa tiyaga at naranasang pagbabago sa puso ni Paulo, nasungkit niya ang matamis na oo ni Jill. March 25, 2017, nag-propose na ako. Sobrang nakita ko lang din kung paano nag-work si God. Yung wala akong provision, biglang dumating. Nagbukas ang panibagong kabanata ng kanilang buhay at masayang nagpakasal noong June 8, 2018. Ngayon nakasal na ako, sobrang excited ako eh. Kasi parang may kaba. Kasi parang, God, paano to? Hindi ko alam paano maging tatay. Kasi hindi ko naman naranasan yung magkaroon ng tatay. Pero I just know na hindi naman ako dadali ni God ng ganito kalayo, tapos iiwan niya lang ako. Patuloy pa rin ang paglilingkod ni Paulo sa Panginoon, katuwang ang asawa bilang bahagi ng ministeryo ng simbahan. Lalagay mo siya dun sa pagbo-volunteer na you just really want to honor God. Na Lord, total, alam ko na yung identity ko ay sa'yo. Bakit hindi mo ko gamitin para sa'yo? Para sa kingdom mo, para sa mga tao mo. Never nawala si God. Never siyang nawala, na lagi pala siyang andyan dyan. Kahit hindi mo siya kilala, andyan dyan siya. And at the same time, nandiyan dyan siya to care for you, to love you. Kahit hindi mo alam na nagkikare pala siya at naglalove siya sa'yo. Na yung lesson na yun na natutunan ko dito sa story ko is that wala palang hopeless case kay God. Lumaki ako na akala ko aksidente ako. Lumaki ako akala ko na wala akong future. Pero nakalala ko si God. Pinakita niya sa akin na nanggaling man ako sa isang pagkakamali, pero sa mata niya isa akong tama. Eric, nandito tayo sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa Quezon City. So outdoor tayo ngayon. Nature tripping. Yes, yes. Ayan. O anong say mo sa buhay ni Paulo? Well, I remember yung isang pastor, sabi niya, there are no illegitimate children, only illegitimate parents. Okay. So we saw how unplanned the life of Paulo. Yeah. No? It wasn't planned. They were not married. Hindi Kumbaga sila parang accident. Parang accident. If you look at it through the eyes of man. Ano? So obviously, Paulo and a lot of people like him is a victim of unplanned marriages. Yes, yes. And with that, you know, anything can happen. Nawalan siya ng tatay. Yes, And yes. grew up by himself. But at the same time, di ba, Eric, kahit mali ang umpisa, you know, meron tayong Panginoon that can make it right. Yes. Diba? Sabi niya sa Bible, children are a blessing. So no matter how you come into this world, diba, hindi po tayo aksidente.
because God has a plan for us. And that plan was to redeem Paulo. Maaring may mga nanonood sa atin ngayon, Eric, na ganun ang iniisip nila, no? Na aksidente sila or, you know, they were not planned or meron silang mga problema ngayon na napakalaki, they can't handle it. Alam nyo, merong lumikha sa inyo at yan ang Panginoon. And He has a wonderful plan for your life. Kagaya ni Paulo, hinabol ni Lord si Paulo eh. Ilang beses siyang tinapik eh, di ba? Because the Lord is our shepherd. And He wants to pursue us. He continues to pursue us hanggang tayo ay sumuko sa Kanya. Because He knows what's best for us. So tayo'y manalangin ngayon, baka ito na ang oras, no? Para ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Tayo'y manalangin. Panginoon, patawarin niyo ako dahil madalas nire-reject kita, Panginoon. Madalas iniisip ko mas angat ang aking plano kesa sa inyo. Lord, patawarin mo ako at marami akong ginagawa, iniisip na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Salamat at ipinadala niyo ang inyong anak na si Jesus para bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Lord, salamat. Dapat ako yung nasa krus, pero the Lord Jesus took my place. Thank you, Lord, for paying for all my sins. Lord, tinatanggap kita ngayon bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Sinusuko ko ito sa inyo, Panginoon. Ako'y naniniwala that you know what's best for me. Lord, baguhin niyo ako. Bigyan niyo ako ng lakas para talikuran ang aking buhay na hindi kalugod-lugod sa inyo. Lord, salamat sa plano mo para sa akin. Salamat, Lord, that your plans are not to harm me but to prosper me. Thank you, Father. Lord, I receive you right now and I receive the hope that comes with having you in my life. Ito ay aking panalangin sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. 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 Kung tinanggap ninyo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng inyong buhay, please text yes space the 700 Club Asia at ipadala yan sa ating smart number 0949-888-8001, Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. At kung nais naman ninyong maipanalangin namin kayo sa kahit anumang prayer concern at mga tanong tungkol sa LGBTQ at anong sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging gay at same-sex marriage, tumawag lang sa aming upang malaman ang kalooban ng Diyos. We're here 24 hours a day, 7 days a week to answer your calls. Ang ating hotline number ay 737-0700. Good news! Dahil mamimigay kami ng DVD na sa isang iglap na pinagbibidahan ni Glyza De Castro sa unang 2 texter na makasasagot sa aming question for the day. Ano ang pamagat ng aming episode ngayon? Madali lang, di ba? Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-text na! Amang kaliwat kanan ng dagok sa buhay, nagtangkang magpakamatay. Bagamat lumaki si Paul na mayroong pamilya, batid niya pa rin na may kulang sa buhay niya. Oh, Paul, anong ginagawa mo dyan? I realized na may something's missing, na kulang kami. Yung father ko wala doon. At I realized na separated na po sila because of third party po. I was asking God kung ano yung purpose ko sa life, kung bakit pa ako ipinanganak. Tila binigyan naman siya ng kapayapaan ng Diyos nang magpakita ito sa kanyang panaginip. Nung time na yon, nilalagnat po ako. I believe I saw Jesus Christ. He was coming to me, approaching me. I also dream na pinasyal ako ni Jesus Christ. Sinakay niya ako sa Ferris wheel. Masaya. Kasi parang ina-assure ako ni Lord na kasama ko siya. Na hindi parang ako yung tatay mo. Gayunpaman, habang lumalaki, nagpatuloy pa rin ang nararamdaman niyang lungkot at galit. Dahil dito, nagrebelde siya sa kanyang pamilya. Hinanap niya sa pakikipagbarkada at paggamit ng droga ang kaligayahan na hindi niya nadama sa kanyang ama.
Hindi po kami pwedeng hindi mag-drugs sa loob ng isang araw. The drugs po kami more than 3 times a day. Dahil dito, tuluyang napalayo ang loob ni Paul sa kanyang pamilya at binunton sa kanila ang galit na nadarama. Iba kasi nga yung dulot ng drugs sa mind natin. Mali yung nagkagawa mo, nagsisigaw ka, nanununto ka. Dahil nga yung galit ko, inaano ko sa ibang tao. Up to the point na yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo alam, nasasaktan mo na. Di nagtagal, pumasok na rin siya sa isang relasyon. Inakala niya na ang ganitong klase ng pag-ibig ang kukumpleto sa kanya. Hanggang sa nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Dahil sa takot ni Paul sa ama ng kasintahan na isang pulis, humantong ang kanilang relasyon sa kasalan. Kain ka pa para taba-taba ka. Nung una, masaya naman kami. Pero kasi nung time na married stage ko, parang feeling ko binata pa rin ako. Nakaano pa rin ako sa barkada ko. And then nagda-drugs pa rin ako ng mga time na yon. Ano, Paul? Ganyan ka na ng ganyan? Ganyan ng ganyan? Hindi ka naman magbabago. Unting-unting yung married life namin medyo naging hindi na masaya. Ang dami kong pagkakasala sa asawa ko. Ang dami kong pagkakasala sa anak ko. Ano ba lagi ka sasagot sa akin? Makinig ka nga sa akin! Ano ba? Tumindi pa ang pagkakalulong niya sa droga na naging dahilan para magkahiwalay sila ng kanyang asawa. Ano ba, drugs lang yun? Drugs lang? Drugs lang yun? Nagdulot ito ng depresyon kay Paul hanggang sa napasya niyang tapusin ang kanyang buhay. Doon sa mga tita ko kasi, mayroong mga sleeping pills doon. I grabbed the bottle, kumuha ko more than 10 pieces of sleeping pills. Naramdaman ko unti-unti na yung buong body ko nagiging manhid na. I started crying. I started asking kay God na sabi ko, Lord, patawarin mo ako. When I woke up sa umaga, wala po akong maramdaman na epekto. Hindi man lang masakit ang ulo ko because of drinking too much. Wala. Talagang normal. Yun nga, naano ko, Panginoon, ibig sabihin pinagaling mo ako. Isang araw, inimbitahan siya ng kanyang tiyahin sa isang Kristiyanong gawain. When I started attending sa Word of Hope, at wala akong pinalalagpas na gawain. From Monday to Sunday, midweek, prayer meeting, nauwaw na ako kay God. Lagi ko siyang hinahanap, lagi ko siyang kinakausap. More than 5 years, nag-serve ako, dire-diretso yun. I was talagang on fire, serving the Lord. But yun nga, may nakilala akong girl. Hindi ko naman actually siya pinag-pray. But nakilala ko siya, talagang nagkaroon kami ng relationship. Tumagal na more than 4 years, 5. But she was also married. Yung sarili kong will, yung nanaig, at hindi na ako naglaylo ako sa church. Hindi nagtagal, muling nasaktan si Paul nang iwan siya ng kanyang kasintahan. Makalipas ang 5 taon, bumalik siya sa Panginoon. Subalit tila ba hindi siya makawala sa bitag ng maling pag-ibig. Dumating sa buhay ko ulit yung pangatlong babae. Every time na mag-church po kami, she was asking me after ng service, anong kahinat na nung relationship natin. Sabi niya, I don't want to go to hell. Na-convict ako nun. Nag-pray po ako kay God. Sabi ko, Lord, masakit man ito sa akin, pero kung ito yung will mo,
tanggalin mo yung bigat na nararamdaman sa puso ko. So, nirelease ko siya kay Lord. Hanggang isang pangyayari ang tuluyang nagpamulat sa kaisipan ni Paul. Tumawag sa akin yung nanay ko. Sabi, Paul, okay ka lang ba? Sabi ko, bakit po, Nay? Kasi yung anak mong bunso, nag-try mag-commit suicide. And immediately, I knelt down before God. I cried. Tapos, hindi akong tawad. Sabi ko nga Lord, sorry. Na-focus ako dun sa girl. Na-focus ako sa mga ibang bagay. Pero this time, sabi ko, ibabalik ko yung init ng prayer time ko sa pamilya ko. Iba yung pinagpe-pray ko before Pero ngayon, this time yung anak ko. This time yung wife ko. Till now, I never cease praying for them. Sabi nga for me and my house, I keep confessing we will serve the Lord. Until now, nagpapatuloy pa rin ako kay Lord. Ang sarap, wala nang katumbas yung feeling ng nasa presensya ka ni Lord palagi. At hindi ko siya pwedeng ipagpalit. Habang hinihintay ni Paul ang araw ng pagkakabuo ng kanyang pamilya, masaya siya ngayong naglilingkod sa Panginoon. Dito sa Montalban, Rizal, isa siya sa mga nangunguna sa feeding program para sa mga bata at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ginagamit din niya ngayon ang kanyang kwento para matulungan ang mga taong nalulong sa droga na makakilala sa Panginoon. At kamakailan lang, siya ay naging ganap na pastor sa kanilang simbahan. Nahanap na nga niya ang dahilan kung bakit siya ay nilikha ng Diyos sa mundong ito. Si God, siya yung talagang buhay ko. Siya yung tatay ko. Kasi ever since, hindi niya ako pinabayaan. Hanggang ngayon, siya yung complete source of life ko talaga Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Alam mo, Eric, minsan ang feeling natin, maling akala na yung kasalanan natin, tayo lang naapektuhan. Diba? Ang malungkot doon, ang unang naapektuhan are the ones who are around us, yung ating pamilya, the ones that we actually love, diba? Sila yung nasasaktan. And that gives me a picture, Felicia, from a drop of water in a pail. Yes. And you'll see the effects, the ripple effect. Yes. No? You don't see it, you can't control it. Those are called consequences of sins. Exactly. So, yeah. Kaya nga, it needed Jesus to solve our sin problem. Kasi serious talaga yung kasalanan yun. And I just want to add, in Hebrews chapter 5, sabi doon, Jesus learned obedience. So there's a passage there that mentions about even Christ obeyed. Okay. So it's very important that in the story of Paul, yung obedience medyo putol-putol. So if you wanna obey God, if you really wanna obey your calling, you really have to stand on it and you have to continue. Kumbaga talagang abide. Yeah. Yes. Exactly. And ang malungkot, Eric, is there are a lot of families dahil sa kasalanan ng isa, naapektuhan sila lahat. Yes. So there are a lot of families that are hurting right now and maybe, Eric, we can pray for them. Yeah. Yeah. Let's pray. Let's pray. Ama namin sa langit, lumalapit kami sa inyo ngayong oras na ito. At lumalapit at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa inyo at sa mga taong mahal namin na malapit sa aming puso. Yes, Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, na hindi maiksi ang iyong kamay upang iligtas kami na mga anak mo, Panginoon. At Panginoon, tumatayo kami sa katotohanan na sinasabi ng iyong salita. Kung sinong maniwala at kung sinong tumanggap, siya ay may karapatan bilang maging mga anak ng Diyos. Ngayong oras na ito, maaaring may nanonood sa amin na humingi ng tawad. Panginoon, tinatanggap namin ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Lord God, we just pray for these families that are hurting right now, Panginoon. Lord, you are the one who can unite them. You are the one who can restore these relationships. Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisyo
Gumamit ka ng mga anak mo, Panginoon, para matulungan sila, Lord, at patnubayan sila. Lord, we just pray for their protection right now, Father. Lord, salamat. Because we know, Father, ikaw ang gagalaw para sa ikabubuti ng bawat pamilya na nanonood ngayon. Maraming salamat, Lord. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. If you want more specific prayers for the healing of your broken marriage or family, please call our prayer center. Our hotline is 737-0700. You can also text us at our smart number 0949-888-8001, Globe number 0977-805-6915, and Sun number 0925-300-3000. There's power when we pray in the name of Jesus, the Almighty and only mediator between God and man. Magbabalik po kami. Takot na takot ako. Kasi any moment, pwede kong mawala sa mga anak ko. Yung prayers talaga ng mga taga 700 Club, nakatulong. Natutuklap na siya. Yung doktor ang nagsabi sa akin na malaking milagro yung nangyari sa'yo. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi niyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede niyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001, Globe 0977-805-6915 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Napag-initan ako sa superintendent namin. Hindi inakala ni Phil na iyon na ang huling pagsampa niya sa barko. Sa kabila ng nangyari sa kanya, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbibigay sa CBN Asia. Nakatanggap ng sorpresa si Phil. Meron kasi kaming 4.3 hectares sa Santo Rosario. Nagawa na siya ng titulo. Maaari na nilang mapakinabangan ang lupang nabili at magsimula ng negosyo. Yung blessing niya na natatanggap natin, sa kanya naman yun. God blesses us even more whenever we share our blessings. He loves us so much that He will prove Himself faithful. If you want to partner with us, please visit www.cbnasia.org/give. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space The 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Don't worry when this happens. The CBN Asia Prayer Center is still here for you. Starting March 18, we'll be using this new number. Just dial 8737-0700. Repeat after me. 8737-0700. We're here for you 24/7. Kung may gusot, may lusot. Yan ang tema ng mga kwentong buhay na napanood natin ngayong araw. The good news is, we're not abandoned, we're not alone, and we're not orphans. We have a Father who's watching and waiting. He's making a way so He can save us from the emptiness and mess of our lives and come home to His loving embrace. We are all a part of His eternal family. Here's a Bible promise you can cling. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. God sets the lonely in families. Psalm 68, verses 5-6. Palaging tandaan, hindi po tayo nag-iisa. At palaging tandaan na mahal tayo ng Panginoon. God bless you! Marupok na pundasyon ng tahanan. Tuluyang kayang mag-iba? Lumaki akong gano'n. Ay takot sa ama. Ano ang kahihinatnan ng tahanan kung tuluyang mawasak ang pundasyon? Hihiwalayan na niya yung papa ko. Sawang-sawa na daw siya. Ang kabuuan ng mga kwentong yan dito lang sa The 700 Club Asia sa Lunes pagkatapos ng Front Row.